Lumang istorya na raw ang sapilitang pagtitinda ng pagkain ng mga pampublikong paaralan. Pero sa paaralang elementarya ng San Nicolas sa Bacoor, Cavite, iba ang usapan. Lahat po ng mga teacher dyan, ganun po mga ginagawa nila. Pero sa trade, kailangan ubus yun. Yung kota na sinasabi na yun. Susumbong sa amin sa mga bata eh. Hindi naman kami sabihin na mayaman araw-araw namin pinabaunan ng 20. Ang anak ni Josephine na nasa unang baitang napipilitan daw ibili ng tinda ang 5 pisong baon araw-araw. Pinapabaunan ko naman ng pagkain din. Binibigyan ko ng pamsikad pa uwi dito. Instead nang magsakay siya ng sikad, naglalakad na lang. Ang inang si Roselyn nababala sa masamang epekto ng sapilitang pagtitinda sa 6 na taong gulang na anak. Hanggang hindi ko bibigyan yun, hindi yun maalis, magwawala dyan sa loob. Ang budget nga namin, minsan kapos, kailangan babudget ko rin kung baon. Ang mga estudyante mismo nagtataka sa kakaibang nangyayari dito sa paaralan. Lagi siya nagagalit. Mabawasan na yung grades namin pag dito kami bumili. Sabi niya, 10 yung baon para madami yung start. Agad pinuntahan ng investigador ng bayan ang paaralang elementarya ng San Nicolas para linawin ang usaping ito. Tumangging umarap sa kamera ang principal na si Benita Borromeo, pero kanyang iginiit na hindi sa pilitang nagtitinda ang kanyang paaralan. Aming sinadya ang kagawaran ng edukasyon sa Cavite para iparating sa kanila ang mga reklamo. Itong problema kasi ito is already a recurring problem. We have to listen to both sides before we can recommend or give any reprimands. Iisa lang naman daw ang paulit-ulit na paalala ng kagawaran ng edukasyon sa mga pampublikong paaralan. They can resort to this selling of foods inside the classroom but on a voluntary basis, not to force anyone to buy this. Tatanggap lang po namin ang balitang ito. Half day ang pasok bukas sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Ayon po yan sa Malacanang. Ito'y para raw makapaghanda mga empleyado sa kanilang biyahe o anumang gawain ngayong Semana Santa. Special non-working day naman sa Black Saturday o Sabado de Gloria at 3 ng Abril. Balitang showbiz naman tayo, ihahatid yan ang kapuso nating si Luane D. Luane. Hindi lang isa kundi 3 ang regalo ni Chris Bernal para sa birthday ng ka-love team niyang si Alger Abrenica. Alamin kung ano ininto sa chika ni Aubrey Carampel. Ipinakita ni Alger Abrenica sa GMA News ang designer bracelet na regalo sa kanya ng ka-love team na si Chris Bernal. Sorpresang ibinigay ito ni Chris sa birthday concert ni Alger noong Biyernes. Bukod pa ito sa naunang regalo na 2 polo na isinuot ni Alger sa concert. Tinutok tuloy sina Alger at Chris na baka raw officially mag-on na sila dahil alahas na ang ibinigay na regalo sa kanya ng dalaga. Matagal na po kami nagkaka-developan. Pero may limitasyon po lahat. Friendship kasi may concentrate po kami at focus po kami sa career namin. Nitong mga nakaraang araw lang naging usap-usapan na umano'y nakitang nakipag-date si Alger sa apo ng isang mayamang businessman na agad namang dininay ng aktor. Ako po nagulat po ako sa balitang yan, sa chismis na yan. Wala rin naman akong dinidate na iba. Sino lang? Wala po. Si Chris lang yung nakakasama ko sa labas. Aminado si Alger na nadala na siya sa nangyari sa kanya noong 1 taon habang nagbabakasyon sa Puerto Galera, kung saan nabalitang may nakadate umano siyang menor de edad. Nakalauna na idinamanda siya ng acts of lasciviousness. Ngayon daw nag-iingat na ng husto si Alger. Maging sa amin ay ayaw na niyang sabihin kung saan siya magbabakasyon kasama ang pamilya. Nag-usap na kasi kami ni Chris tungkol dyan. Talagang halos araw-araw magkasama na kami. So talagang sinabi namin, family muna. Siyempre naman po. 1 linggo yun eh. 1 linggo kami hindi magkikita. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. Binibining Pilipinas second runner-up Nicolette Henson. Ano kaya ang masasabi ngayong siya na ang biglang naging Binibining Pilipinas Universe? Tutukan yan. Susunod! Batang bagong graduate sa Bulacan patay nang makuryente sa perya.
Paglilipat ng mga balota mula sa National Printing Office, hinarang ng ilang taga-Liberal Party. At Ricky Martin, umami ng isa siyang badi.